Bitiwan mo si Betty! Ang daming bata na ang pinatay ninyo! Hindi pa ba kayo titigil? Pakawalan mo kami! Ang tapang mo, bata! Ikaw lang ang may lakas ng loob na kalabanin ako. Wala ka nang pakialam kung saan ko dadalhin ng kapatid mo. Huwag ka maglala dahil isusunod din kita. Salbahe ka! Kayo na mga kasamahan mo ang dapat na mamatay! Gusto mong ikaw na lang ang patayin ko ngayon kapalit ng kapatid mo? Itong sa'yo! Lintik ang bata ka! Ang mata ko! Ang sakit! Ayun na, Betty! Habang namimilipit pa siya sa sakit sa pagkabaw ng tinidor sa mata niya. Mga aswang sila! Kailangan natin makatakas dito! Hoy! Bumalik kayo mga animal! Mahigpit na niyakap ni Lovely ang inang si Teresita habang nag-iimpake ng mga gamit. Ayaw man itong mawalay sa mga anak, ngunit ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang tanging paraan upang makaahon sila sa kahirapan. Nay, buo na po ba ang desisyon mong umalis? Dito na lang po kayo, Nay. Tutulungan po namin kayo ni Betty sa pagtatrabaho. Tsaka, hindi naman po ako hihingi sa inyo ng pambaon dahil magtitinda po ako ng nilagang saging sa paaralan. Ayoko pong magkalayo tayo, Nay. Anak, buo na ang desisyon ko. Kailangan kong gawin to para sa kinabukasan ninyong magkapatid. Tsaka, malaking pera ang kakailanganin natin para maipagamot si Betty. 8 taon na siya pero hindi pa rin siya nakakapagsalita. Matalino naman po siya, Nay eh. Marunong po siyang sumulat at gumuhit. Kahit hindi man siya nakakapagsalita, ako na lang po ang magtuturo sa kanya. Basta, huwag ka nang umalis, Nay. Ayoko man mawalay sa inyo pero ito lang ang tanging naisip kong paraan para mabigyan kayo ng magandang buhay. Tsaka, 2 taon lang naman ang kontrata ko eh. Pagkatapos na uuwi ako rito para magkakasama na tayo ulit. Kailangan ko muna mag-ipon para kahit maliit na negosyo lang makapagpatayo tayo dito. Nandyan naman ang tita Mayat ninyo na mag-aalaga sa inyo eh. Ayoko po sa kanya, Nay. Maldita yun eh. Baka saktan pa kami nun. Mukhang maldita lang ang tita Mayat mo. Pero mabait yun. Nangako siya sa akin na aalagaan niya kayong mabuti. Padadalhan ko kayo ng pera para mabili niyo ni Betty yung tsokolate. Di ba matagal mo nang gustong bumili nun? Opo, pero kung kapalit nun na yung pag-alis nyo, hindi na po ako manghihingi ng tsokolate. Sige na, Nay. Huwag ka nang umalis. Akala ko ba nakapag-usap na tayo nun, anak? Huwag ka nang umiyak. Mabilis lang naman ang 2 taon eh. Nay, mamimiss ka po namin. Anak, alagaan mo ang kapatid mo, ha? Huwag kayong pasaway sa tita Mayat mo at bigyan siya ng sakit ng ulo, ha? Pinahid ni Teresita ang mga luha ng anak. Bagamat tahimik man ang bunso sa sulok, ay malamdam ang mga mata nitong nakatingin sa ina at kapatid. May autism si Betty at hindi siya nakakapagsalita. Ngunit matalino ito dahil anumang sinasabi sa kanya ay madali nitong nauunawaan. Sa pamamagitan ng pagguhit ay nalalaman ni Lovely ang nararamdaman ng kapatid. Dahan-dahang tumayo ang bunso mula sa pagkakaupo. Ibinigay nito sa ina ang iginuhit sa papel. Para sa akin ba to, anak? Ang ganda ng pagkakaguhit mo sa ating 3 Huwag kayong mag-alala, uuwi rin ako. Kailangan ko lang talagang gawin to dahil sa hirap ng buhay. Oo naman. Hindi ko kayo kakalimutan. Mahal na mahal ko kayong 2. Solong binubuhay ni Teresita ang mga anak. Iniwan siya ng kinakasamang si Kevin nang malaman ng asawa nito ang tungkol sa relasyon nila. Halos gumuho ang mundo ni Teresita nang sugurin siya ng asawa nito at nag-iskandalo pa sa bahay na kanilang tinutuluyan. Buong akala ni Teresita na binata si Kevin. Ayon na rin sa kwento nito sa kanya. Sa 5 taon nilang pagsasama ay hindi man lamang ito pinagdudahan ng lalaki. Mabait, responsable at masipag ito. Napag-alaman ni Teresita na isa palang OFW ang asawa ni Kevin. Pinahiya siya ng babae sa maraming tao at binuliwan. Simula ng araw na yun
ay hindi na nagpakitang muli ang lalaki dahil mas pinili nitong sumama sa tunay na asawa nito. Anak, nandyan na ang tricycle na susundo sa akin. Basta palagi kayong magdadasal ha. Mag-ingat kayo rito. Tsaka magpapakabait kayo ha. Alagaan mo si Betty, anak. Nanay, mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka dun ah. Huwag mo kaming kalimutan. Sige na, baka mahuli pa ako sa airport eh. Pinahid ni Teresita ang mga luha habang papalayo sa mga anak. Iniwan niya ang mga ito sa bahay ng pinsana. Wala nang nagawa sina Betty at Lovely kundi ang tanggapin na lamang ang kanilang kapalaran. Hoy, tumahan na nga kayo sa kakaiyak dyan. Ayoko nang makulit, tamad at pasaway ha. Bantayan mo ang kapatid mo, Lovely. Hindi kayo narito sa bahay para magbuhay prinsesa. Naiintindihan niyo ba ako? Opo, tita. Dalhin niyo na yung mga gamit niyo sa kwartong malapit sa kusina. Doon kayong dalawa. Tara na, Betty. Dalhin mo na yung bag mo. Tumango ang bunso bilang tugon sa kapatid. Hindi man to nagsasalita. Nakakaintindi naman ito. Taas kilay na tinatanaw ni Mayet ang dalawang bata na pumasok sa kanilang bahay. Ilang sandali dumating si Cesar na kinakasama ng babae. Kung hindi lang dahil sa pera, hindi ko talaga patutuloyin ang dalawang batang yan dito. Hindi ko pinangarap na mag-alaga ng anak ng ibang tao, no? Anak sila ng pinsan mo. Hindi na sila ibang tao sa'yo. Siguraduhin lang talaga ni Teresita na padadalhan niya ako ng pera. Dahil ayoko mag-alaga sa mga batang yan na ako pa ang gagastos. Nasaan na ba sila? Nandun sa kwarto malapit sa kusina. Tawagin mo na sila. May dala akong ulam dito para sabay na tayong kumain. Padabog na tinungo ni Mayet ang silid na magkapatid. Naabutan nitong umiiyak pa rin ang dalawa. Hindi na ba kayo titigil sa kaiiyak ha? Paubos man ng mga luha nyo, matagal pang babalikan nanay nyo. Lumabas na kayo at kumain. Opo, tita. Pagkatapos kumain, maglinis kayo ng bahay ha? May pupuntahan kasi ko eh. Halika na, Betty. Huwag ka nang malungkot. Uuwi rin si nanay. Puro na lang drama. Kakain ba kayo o hindi? Nandyan na po, tita. Wala pang anak sina Mayet at Cesar. 10 taon na silang nagsasama. Gusto na rin ng lalaki na magkaanak. Ngunit may sakit sa matres si Mayet. Dahilan na mahirapan ito magbuntis. Ginugol nito ang panahon sa pagsusugal kasama ang mga kaibigan. Dahilan na naging sanhi ng kanilang pag-aaway. Ngunit kahit matigas ang ulo ng babae, ay hindi pa rin ito nagagawang iwan ni Cesar. Dahil labis ang pagmamahal ito sa kinakasama. Nasaan na ba ang tita nyo? At ba't kayong naglalaba? May pupuntahan daw po, tito. Pero kaya naman po namin ni Betty na gawin to eh. Tsaka katatapos din naming magligpit ng mga kalat. May binili lang ako, nasalitsya na kagad ako. Dito lang kayo ha, susundin ka na muna ng tiya nyo. Mamaya mawilit, maubos na naman ang binigay kong sahod. Pailing-iling ang lalaki habang tinatahak ang daan kung saan naroon ang kasintahan. Kahit hindi man ito magpaalam sa kanya, alam na nito ang destinasyon ni Mayet. O ano, panalo ka na ba? Hindi pa nga eh. Huwag mo nang hintayin pang maubos ang sahod na ibinigay ko sa'yo bago ka pa tumigil dyan. Sige na, umuwi ka na. Cesar! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na itigil mo na yung pagsusugal mo? Wala kang mapapala dyan. Mabuti sana kung nananalo ka eh. Palagi ka namang talo. Tsaka imbis na mag-aksaya ka ng oras sa pagsusugal, tulungan mo lang yung mga bata sa paglalaba. Paano ko saswertihin yan kung nag-iingay ka? Ano bang kinatatakot mo ha? Padadalhan na tayo ng limpak-limpak na salapi ni Teresita. Kaya wag mo akong pigilan sa gagawin ko. Isa pa, libangan ko to, no? Kaya pwede ba umalis ka na? Dahil sa inis, kinuha ni Cesar ang perang naroon sa mesa. Nandilat pa ang mga mata ni Mayet nang umalis ang lalaki dala ang pera niya. Hoy, Cesar! Ibalik mo ang pera ko! Walang yaka! Magsugal ka hanggang gusto mo. Bahala ka. Humahangos na sinundan ng babae ang nobyo. Halos magwala ito sa daan dahil ayaw ibalik ni Cesar ang pera. Nagpapagod ako sa kakatrabaho tapos sa pagsusugal mo lang nilulustay ang pera? Nangako ka sa akin na titigil ka na sa bisyo mong yan, di ba? Unang ginawa mo ba?
Nasa abroad na si Teresita. Kung magpapadala siya ng pera sa mga bata, ako ang hahawak nun. Kaya kahit hindi ka na magtrabaho, mabubuhay pa rin tayo, no? Hoy Mayet, akala mo pinapalang pera sa ibang bansa ha? Hindi ganun kadali ang kumita. Palibasan di mo naranasan na magbanat ng buto. Sinusumbatan mo na ako ngayon, ha? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Maswerte ka pa nga dahil kahit ganyan ang itsura mo, pinatulan pa kita. Baka nakakalimutan mo yung pinangako mo sa akin. Na itatrato mo akong prinsesa kapag sinagot kita. Kaya wala kang karapatang magreklamong damuho ka. Akin na nga yung pera ko. Nandidilat ang mga mata ng babae dahil sa galit. Wala nang nagawa si Cesar kundi sundan na lamang ng tingin si Mayet habang padabog na bumalik sa sugalan. Kung alam ko lang na ganito ang ugali mo, sana hindi na kita niligawan. Hindi ko rin kayang iwanan ka, Mayet. Nasanay na akong kasama ka at mahal na mahal kita. Malamlam ang mga matang umuwi ng bahay ang lalaki. Walang nararamdamang hiya si Mayet at nagpatuloy sa pagmamadyong. Patawa-tawa pa ito na humarap sa mga kaibigan dahil dinaig na naman ito si Cesar. 3 buwan nang nagtatrabaho si Teresita sa ibang bansa. Nababagot na rin si Mayet sa paghihintay kung kailan siya padadala ng pera ng pinsana. Buisit na Teresita yun. Kailan kaya niya ako balak padalhan ng pera? Pinapalamon ko ang mga anak niya tapos kakalimutan lang ako. Napahinto siya sa pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Halos mabolsa sa kanyang inuupuan nang mabasa ang mensahe. Uy, Gracia! Mabuti naman na tagpadala na ng pera ang babaeng yun. Kung hindi, sa kalsada na pupulutin ng mga anak niya. Ilang sandali pa'y tumunog ang cellphone nito. Tumatawag si Teresita, kaya agad niya itong sinagot. Malumanay ang kanyang boses na nakikipag-usap sa pinsana. Animoy anghel kapag pera na ang pinag-uusapan. Maya-maya ibinigay nito ang cellphone sa 2 bata upang makausap ng mga ito ang kanilang ina. Nanay, kamusta po kayo riyan? Miss na namin kayo ni Betty. Ayos lang naman, anak. Pasensya na at medyo natagalan ang pagpapadala ko ng pera, ha? Medyo nanibago pa kasi ko rito, anak eh. Si Betty, kumusta? Inaalagaan ko po siya, tsaka ang galing pa rin niyang gumuhit. Alam mo ba, Nay, madalas niya akong ginuguhit. Ipapakita raw niya sa'yo kapag nakauwi ka na. O sige na, anak. Sa susunod na ulit ako tatawag, ha? Parang dumating na kasi ang amo ko eh. Mag-ingat kayo ni Betty. Mahal na mahal ko kayo. Masayang-masaya ang magkapatid nang marinig muli ang boses ng ina. Hindi man nagsasalita si Betty, ngunit tumatalon-talon pa ito dahil sa tuwa. Ang saya ko, Bunso, dahil nakausap natin si Nanay. Nabawasan ang pangungulila ko sa kanya. Basta ha, huwag kang makulit para hindi tayo pagalitan ni Tita Mayet. Tumango ang bunsong kapatid at mahigpit siyang niyakap nito. Dali-dali lumabas ng bahay si Mayet na animoy abot tenga ang ngiti. Nakasalubong nito sa daan si Cesar, ngunit hindi man lang nito sinabi kung saan siya pupunta. Oh, bakit ganun lang ang tuwa sa mukha ng tiyahin niyo? Parang nanalo sa sugal ah. Ay hindi po, Tito. Tumawag kasi si Nanay. Ah, kaya naman pala eh. Lovely, pwede bang ipagtimpla mo ako ng kape? May dala akong pandesal dito. Tsaka samahan niyo na rin ako magmerienda. Sige po, Tito. Maayos ang pakikitungo ni Cesar sa 2 bata. Salungat sa ginagawa ni Mayet, kahit kadugo pa niya mga ito. Minsan ay nasisigawan ito ang magkapatid, kahit sa maliit na pagkakamali. Dumating si Mayet sakay ng tricycle. Hindi ito magkanda-ugaga dahil sa dami ng pinamili. Oh, one day millionaire ka na naman ah. Alam ko nagpadala ng pera si Teresita. Sana naman tinago mo dahil pera yun ng mga bata. At sino ka para pagsabihan ako? Pera ko rin to, no? Sa akin niya iniwan ng mga bata. At sa mismong pamamahay ko. May karapatan akong bilhin ng lahat ng gusto ko. Dahil naghirap din ako sa pag-aalaga sa mga batang yan, no? Para yun sa pag-aaral nila. Hindi sa luho mo. Tse, ang ingay mo. Binilhan na rin kita ng damit.
Parang basahan na kasi ang sinusuot mo eh. Tipirin mo yung pera dahil hindi yan sa'yo. Ayan no, binilhan ko sila ng pagkain. Isa pa, hindi naman nila kailangan ng bagong damit eh. Ewan ko sa'yo. Sarili't luho mo lang iniisip mo eh. 2 supot ng biskwit at tinapay ang binigay nito sa mga bata. Ni hindi man lamang nito binilhan ng bagong damit at tsinelas sa magkapatid. 3 buwang sunod-sunod na pinadalhan ng pera ni Teresita ang pinsana upang maibili ng mga gamit ang mga anak sa eskwela. Ngunit iilang piraso lang ang binibigay ni Mayat sa mga bata at napupunta lamang sa bisyo at luho nito. Bagamat ang kasiyahang naramdaman ay pansamantala lamang, natigil ang pagpapadala ni Teresita ng pera. Hindi alam ni Mayat kung ano ang dahilan. Lingid sa kanilang kaalaman na minamaltrato ng babaeng amo si Teresita dahil sa pinagseselosa nito. Ilang buwan nang hindi nagpapadala ng pera ang buwisit na Teresitang yun ah. Hindi pwedeng ako pa ang gagastos para sa mga anak niya. Tita, tumawag na po ba si nanay? Tumahimik ka nga. Alam mo, naririndi na ako sa kakulitan mo eh. Tsaka patigilin mo sa pag-iyak niyang abnormal mong kapatid. Dahil kung hindi, puputulin ko na talaga yung dila niya. Humihikbing nilapitan ni Lovely ang bunsong si Betty. Niyakap niya ito upang tumahan na sa kaiyak. Betty, gusto mo bang pumunta sa burol? Doon na lang muna tayo. Parang kapiling din natin si nanay dahil doon tayo madalas na nagpipiknik, diba? Tumango si Betty bilang tugon sa sinabi ng kapatid. Tumayo ang bata bitbit ang papel at lapis nito. May malilit na uling din itong inilagay sa plastik. Nang makarating sa burol, ay agad na umupo ang dalawa. Ano na kayang nangyari kay nanay? Bakit hindi na siya tumatawag? 4 na buwan nang hindi natin siya nakakausap eh. Alam mo Betty, miss na miss ko na si nanay. Napasulyap si Lovely sa matandang lalaki na itinuro ng kapatid. Ipinakita nito kay Lovely ang kanyang iginuhit. Betty, ang galing mo ng gumuhit ah. Parang hindi ordinaryong lapis lang ang gamit mo. Ipinakita nito sa kapatid ang uling. Kung saan gusto nitong sabihin na yun ang ginamit ito sa pagguhit. Agad namang naintindihan ni Lovely. Oh, mga bata, kumusta na kayo? Matagal din kayong hindi napagawi rito ah. Oo nga po, Lolo. Kasi po sa bahay na kami ni na Tita Mayat nakatira. Sa ibang bansa kasi nagtatrabaho ngayon si nanay. Pero ilang buwan na siyang hindi namin nakakausap. Lolo, baka may masamang nangyari na po sa kanya. Naku anak, ipagdasal na lang natin na sana'y hindi yun mangyari. Natatakot lang po kasi ako, Lolo. Wala na nga po kaming kinagis ng ama. Tapos malayo pa si nanay. Alam mo, Ining, mabigat din sa kalooban ng iyong ina na iwanan kayo. Kaso nga lang, dahil sa hirap ng buhay, ay nagawa niya ang bagay na yon. Kumusta na ba itong si Betty? Nakakapagsalita na ba? Hindi pa po, Lolo. Yun din ang rason kung bakit gustong makapag-ipon ni nanay. Dahil gusto niyang ipagamot si Betty. Hindi man nakakapagsalita si Betty, magaling naman siya sa ibang bagay. Naku, ang galing nga niyang gumuhit oh. Parang ako to ah. Gamit pa niya ang uling. Bahagyang tumingala si Betty kay Lolo Danny. Iginuhit nito ang isang matandang lalaki na may bitbit na basket. Nakasuot ng sombrero at tanging nakayapak. Napakamalikhain ni Betty, Ining. Huwag mo siyang pabayaan dahil kailangan niya ang tulong mo. Sa kondisyon ng kapatid mo'y kailangan niya ng atensyon. Ilayo mo siya sa mga taong mapanakit dahil mabilis siyang natututo. Baka kapag napadala siyang karahasan at puro negatibo ang naririnig niya sa paligid, ay susundin niya yon. Kaya gabayan mo siya at palaging kausapin. Opo, Lolo. Ay, siya nga pala. May dala akong dalandan dito, ibinigay ni Roqueta. Nagpagamot kasi ang manugang niyang buntis. Lolo, nanghuhula din po ba kayo? Bukod sa pagiging albularyo? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko kasing malaman kung ano nang nangyari kay nanay eh. Nanggagamot lang ako, anak. Hindi ako manghuhula.
ipagdasal na lang natin ang kaligtasan ng nanay ninyo upang gabayan siya ng Panginoon. Sana ligtas si nanay. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Sa pamamagitan ng pagguhit, doon inilalabas ni Betty ang gusto nitong sabihin. Namangha si Lolo Danny dahil sa kakaibang talento ng bata. Sinamahan ng matandang manggagamot ang magkapatid sa burol. Ramdam nito ang lungkot ng dalawang bata. Ngunit kahit papano'y ngumingiti na ang dalawa habang kinakausap niya ang mga ito. Samantala, malayo pa lamang ay nakapamewag na si Mayet. Nakataas pa ang isang kilay nito na sinalubong ng tingin ng magkapatid habang papauwi. Saan kayo nang galing? Kanina ko pa kayo hinahanap pa. Pumunta lang po kami sa burol, tita. Aba, may panahon pa kayong mamasyal. Samantalang walang tubig sa banyo. Sige, magigib kayong dalawa. Ang tatamad nyo. Uunahin pa talaga ang lakwatsa. Kinutusan ni Mayet sina Lovely at Betty. Hindi nito napansin ang matandang lalaki na nakasunod sa mga pamangkin. Huwag mo namang saktan ng dalawang bata. Hindi ganyan ang tamang pakikipag-usap sa kanila. Mababait ang mga yan. Kaya alam kong mapagsasabihan naman sila, Ineng. Hoy, tanda! Huwag mo nga akong turuan sa pagdidisiplina sa dalawang palamunin na to. Wala kang pakialam. At sino ka naman para turuan ako sa gagawin ko, Aber? Kaibigan nila ako. Kausapin mo ng mahinahon ng mga bata. Huwag mo namang bulyawan sa maraming tao. Hoy, Lolo! Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Alam mo bang naging pabigat na ang dalawang batang yan sa buhay ko, ha? Hindi na sila sinusustentuhan ng kanilang ina. Kaya ako na nagpapalamon sa kanila. Alam nga namang magbuhay prinsesa ang mga yan. Sige na, umalis ka na nga. Nabubuisit ako sa pagmumukha mo eh. Hinay-hinay ka sa mga salitang pinapakawalan mo. Dahil maari mong ikapahamak yan. She! Ang dami mo pang kinukuda. Pakailamero kang matanda ka. Inirapan pa ni Mayet si Lolo Danny bago nito tinalikuran. Malalim na buntong hininga na lamang ang ginawa ng matanda dahil sa kabastusan ng babaeng kanyang kausap. Umuwi na rin ito matapos na ihatid ang dalawang bata. Hoy, Lovely! Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo na ang kilos, magigib na kayo. Mabuisit na mga bata, pabigat! Mainit na naman yung ulo mo. Bakit na naman ba? Ang tatamad kasi ng mga batang yan eh. Kung saan-saan pa naglakwatsa, wala ng tubig sa banyo. May tubig ba sa galon? Nandun lang naman sa labas ng bahay ah. Ako pa talaga ang pagbubuhatin mo, ha? Ay nako, paano lang kung wala ako at mga bata rito? Hindi ka na maliligo? Konting bagay lang iuutos mo pa. Banatin mo rin yung mga ugat mo. Hindi yung puro sugal at pagpapaganda lang ang inaatupag mo. Hindi nagrereklamo ang magkapatid kahit nabulyawan man sila ng tiyahin. Ibang-iba na ang trato ni Mayet sa kanila. Simula nang maputol ang pagpapadala ng pera ni Teresita. Nadestino si Cesar sa Pampanga. Forma ng kanyang trabaho. Kaya't minsan na lamang ito umuwi sa bahay na tinutuluyan nila ni Mayet. Ayaw namang sumama ng babae sa kanya kung saan siya nakadestino. Hoy! Gumising na kayo dyan! Alas 7 na ng umaga, hindi pa kayo nakakapagluto ng almusal. Wala na rin mga kahoy na panggatong. Kaya maghanap kayo, mga buiset. Betty, gumising ka na. Teka, nilalagnat ka. Tita Mayet, may lagnat po si Betty. Ano naman ang pakialam ko sa kanya? Wala akong perang pampagamot dyan sa kapatid mo. Bahala kayo sa buhay nyo. Dali-daling bumangon si Lovely upang sundin ang ipinag-uutos ng tiyahin. Nang maluto na ang pagkain, ay hindi man lamang sila inilok nito upang kumain. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Tita, pwede po bang makahingi ng pagkain? Kahit na konti lang para po kay Betty. Maghintay kayo kung kailan ako matatapos dito. Para malaman mo, Lovely, hindi na nagpapadala ng pera ang nanay nyo. Hindi ko obligasyon na palamunin kayong dalawa. Naiintindihan mo ba ako, ha? Opo, tita. Matapos kumain ng tiyahin, ay dali-daling tinungo ng dalagita ang kaldero. Tanging tutong na kanin ang natira. Kaya't nilagyan na lamang niya yun ng tubig at konting asin upang ipakain sa kapatid.
Ayan, Betty. Pinagpawisan ka na. Maya-maya gagaling ka na rin. Damihan mo lang pag-inom ng tubig, ha? Isinama ni Lovely ang kapatid sa gubat kahit nilalagnat pa ito. Hindi nito iniwan si Betty dahil walang magbabantay sa bahay. Batid niyang uutusan pa rin ito ng malditang tiyahin kahit masama ang pakiramdam ito. Oh, mga bata, kumusta na kayo? Magandang araw po, Lolo Danny. May gamot po ba kayo para sa lagnat? Nilalagnat kasi si Betty. Ay, ang taas nga ng lagnat niya. Bakit mo pa siya isinama rito sa gubat, Ineng? Wala po kasing magbabantay sa kanya eh. Isa pa, kung iiwan ko siya sa bahay, natitiyak kong uutusan lang din siya ni tita at sasaktan pag hindi siya sumunod. Hindi pa rin ba nagbabago ang trato ng tiyahin niyo sa inyo? Sinasaktan pa rin ba kayo? Palagi na po siyang galit, Lolo. Tsaka, pinahinto na niya kami sa pag-aaral. Gastos lang daw po yun eh. Libre naman sa pampublikong paaralan na. Ang sabi niya, kailangan na po namin magtrabaho ni Betty. Kaya tinadala po niya kami sa bahay ng kanyang mga kakilala para maglinis at maglaba. Kinakaya ko po, Lolo, para hindi mahirapan si Betty. Tsaka sabi ni tita, para daw may pakinabang naman kami sa pagpapatira niya sa amin. Uy, iwan mo na muna ang mga panggatong mo sa tabi ng puno ng mangga. Wala namang kukuha niyan eh. Kinarga ni Lolo Danny si Betty sa kanyang likod. Nararamdaman pa ng matanda ang init ng katawan ng bata. Ayan, narito na tayo sa kubo. Pahihigain ko lang si Betty para makapagpahinga siya. Sige, magpapakulo lang ako ng halamang gamot na ipaiinom sa kanya. Pakipunasan na rin ang katawan niya ng bimpong basa, Ineng, para bumaba ang lagnat niya. Opo, Lolo. Maraming salamat po sa tulong niyo. Dumito na lang muna kayo hanggang sa gumaling na yung kapatid mo. Delikado kung tumirik pa ang mga mata niyan. Nagdikdik ng dahon ng oregano si Lolo at itinapal yun sa noo ni Betty. Mabilis na natuyo ang dahon dahil sa taas ng lagnat ng bata. Maya-maya lang ay bubuti rin ang kanyang pakiramdam. Itong 3 dahon ng labnog, ilagay mo sa tiyan niya para pagpawisan siya. Ipinagluto rin ng lugaw ni Lolo ang magkapatid. Halatang gutom na gutom ang mga ito. Hindi pa ba kayo kumakain? Hindi pa po, Lolo. Kaninong umaga, si Betty lang ang pinakain ko. Tutong na kanin lang ang binigay ni tita sa amin. Ang bihira naman. Alaunan na oh. Hindi pwedeng ganyan ang trato niya sa inyo. Dumito na lang kaya kayo. Kahit papano'y may mga gulay at prutas kayong makakain dito. Gustuhin ko man po, Lolo. Kaya lang baka umuwi si nanay at hanapin kami. Ang sabi niya sa amin, babalikan niya kami kina Tita Mayit. Hindi naman pwedeng pinababayaan na lang kayong magkapatid. Basta kapag kailangan ninyo ng tulong at kung nagugutom kayo, puntahan niyo lang ako. Huwag kayong mahihiya. Opo, Lolo. Hinilot din ni Lolo si Betty dahil may pilay ito sa balikat. Bumaba ang lagnat nito pagsapit ng hapon. Itong langis, Ineng. Pahiran mo ang tiyan at likod ng kapatid mo para tuluyan na siyang gumaling. Magagamit mo rin yan kapag masama ang pakiramdam mo. Sige po, Lolo. Itatago ko na po to. Sige, ihahatid ko na kayo. Mamaya mapano pa tong kapatid mo sa daan. Pagpahingahin mo muna siya, ha? Bawal muna maglaro at magbuhat ng mabibigat. Masusunod po, Lolo. Ako na magdadala ng mga panggatong na kinuha ninyo. Ay, ang hirap talaga kapag walang mga magulang na mag-aalaga. Lo, pwede mo ba akong turuan na gumawa ng mga halamang gamot? Bakit naman? Para po maibenta kami ni Betty at magkapera. Yung kaibigan kasi ni Tia masakit ng kasukasuan. Naubusan siya ng langis sa pinapahid sa kanyang rayuma. Baka pwede ko siyang bentahan. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Ay sige, tuturuan kita. Bago yan, umuwi na muna kayo. Baka hinahanap na kayo ng tiyahin ninyong galit sa mundo. 5:30 nang dumating ang magkapatid sa bahay ng tiyahin. Wala ito roon
Kaya pumasok sila ng bahay bitbit ang dalang panggatong. Binigyan din sila ng matanda ng saging upang may makain. Agad na nagpaalam si Lolo sa magkapatid bago pa siya abutan ni Mayet. Betty, magpahinga ka na muna sa kwarto. Maglilinis lang ako ng mga kalat. Tumango ang bunso at dumungaw sa bintana. Naaninaw nito ang tiyahin na may kausap na lalaki. Humihit-hit pa ito ng sigarilyo habang nakatingin sa bahay na itinuturo ng babae. Nilapitan ni Betty ang kapatid at kinalabit. May kailangan ka ba, Betty? Umiling-iling lamang ito at itinuro ang kinaroroonan ng tiyahin. Dumungaw na lamang si Lovely sa bintana dahil hinihila siya ng kapatid. Hindi si Tito ang kinakausap niya. Siguro kaibigan lang niya yan, Betty. Hayaan na natin siya. Mamaya pagbunto na naman tayo ng galit niya. Maagang nagising ang magkapatid dahil sa pagkalampag ni Mayet sa pintuan ng kanilang silid. Gumising na kayo riyan. Pumunta kayo sa bahay ni Corina. May papalinis siya sa inyo. Bayad na yun kaya hindi pwedeng tatamad-tamad. Pero tita, hindi pa masyadong magaling si Betty. Kung maaari, tumito na muna siya. Hindi pwede. Kailangan niya magtrabaho dahil nakakahiya kay Corina. Binayaran na niya ako kahapon. Kaya kailangan yung pagtrabahuhan yon. Dali, gumising na kayo. Pag nainis ako, tatamaan kayo sa akin. Opo, tita. Maagang tinungo ni Mayet ang sugalan. Hindi pa man nakapag-agahan ay umalis na ng bahay ang magkapatid patungo sa bahay ni Corina. Naawa ang ginang sa kanila, kaya't bago sila pinalinis ng hardin ay pinakain muna nito ang mga bata. Mabuti na lang at mabait si Aling Corina. Pinakain pa tayo. Magpahinga ka na lang, Betty, ha? Ako nang magtitipon ng mga tuyong dahon at magtatanggal ng mga damo sa mga halaman niya. Matapos kumain ay agad na inumpisahan ni Lovely ang paglilinis. Nakaupo sa kawayang sila si Betty habang gumuguhit. Napaawang ang labi ni Lovely na masagip ng paningin ang iginuhit ng kapatid. Parang si Tia at ang lalaki yan na. Kayang-gaya mong tindig nila. Tsaka ang mga paligid kung saan sila naroon. Ang galing mo, Betty! Napangisi ang bunso at nagpatuloy sa pagguhit. Maagang natapos ni Lovely ang paglilinis ng garden. Pinadalhan sila ng pagkain ni Aling Corina bago umuwi ang dalawa. Nakakasalubong nila si Lolo Danny sa daan, kaya napagpasya ng magkapatid na sumama sa matanda. Lo, saan ka ba pupunta? Ay, uuwi na, Ineng. Saan ba kayo nang galing? Kina Aling Corina ho. Nilinis ko po ang hardin nila. Pwede po bang sumama kami sa'yo, Lolo? Wala naman kaming gagawin sa bahay eh. Tsaka wala naman dun si Tia. Malamang nasa sugalan pa yun. Sige. May ibinigay na hinog na mangga dito si Lorenzo. Nagpahilot kasi siya eh. Kaya pinuntahan ko doon sa bahay nila. Ang bango ng mangga, Lolo. Matagal na rin kami hindi nakakakain ni Betty niyan eh. May tinapay po kaming dala rito. Ibinigay ni Aling Corina. Kainin po natin ito mamaya. Sa pamamagitan ni Lolo Danny, naibsan ang pangungulila ng magkapatid sa kanilang ina. Ngunit hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na makakapiling din nila si Teresita. Malakas na tumawa si Betty nang matanaw ang dalawang manok na nagsasalpukan. Abay, naging masayahin na si Betty ah. Opo, Lolo. Alam niyo ba, madalas kanyang hinahanap. Talaga? Ay paano mo naman nasabi yun? Sa pamamagitan ng pagguhit. Ang dami nga niyang ginuhit. Nakaupo kayo, nakatayo, nagluluto at ang pinakamaganda, yung dalawa kayo habang ginagamot niyo siya. Sa pamamagitan ng kanyang imahinasyon, nagagawa niya po yun. Tignan niyo po to, Lolo. Pinilhan ko siya ng drawing book nung nakaraang araw. Ay, ang galing nga niya. Itong isang babae at lalaki, hindi naman ako to ah. Si Tita Mayet at ang lalaking kausap nun kagabi. Lahat na lang talaga na makikita ni Betty, kinuguhit niya. Pati mukha, kuhang-kuha niya. Naku, kapag ipinagpatuloy pa yan ni Betty habang siya'y lumalaki, hindi malayong pagkakakitaan niya ang pagbuhit. Oo nga po, Lolo eh. Sayang nga lang dahil pinahinto kami ni Tita sa pag-aaral.
Kaya nga umalis na kayo sa poder niya. Kinakawawa kayong dalawa eh. Natahimik si Lovely nang sabihin niyo ni Lolo Danny. Gustuhin man niyang umalis sa bahay ng tiyahin, ngunit hindi niya magawa dahil doon nila hinihintay ang pagbabalik ng kanilang ina. Naging interesado si Betty sa mga halamang gamot at mga langis na nakasalid sa bote. Hindi man ito nagsasalita, ngunit alam ni Lolo kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Kaya't isa-isang sinabi sa kanya ni Lolo ang mga gamit noon at kung ano ang makukuhang benepisyo. Natuwa pa si Lolo dahil isa-isang iginuhit yun ng bata habang nakangiti. Matalino ka talagang bata, Betty. Lo, may mga pangontra din po ba kayo sa aswang? Meron naman, Ining. Bakit mo naman naitanong? Nakakatakot po kasi ang kabilugan ng buwan. Kapag po ganun, ang sabi ng kaklase ko, lumalabas daw mga aswang. Totoo po ba yun? Ayon sa kaalaman ko'y ang ibang angkan ng mga aswang ay nagdidiwang. May mga tansong patalim at mga halamang gamot akong pangontra dito. Pero sa ngayon, wala pa naman akong nakakalaban ng mga aswang. Ngunit kailangan pa rin nating mag-ingat dahil kahit saan may umaaligid ang masasamang nilalang. Lo, pwede po ba akong makahingi ng pangontra? Madalas kasing ginagabi si tita na umuwi ng bahay eh. Minsan inuumaga na. Kami na lang ang naiiwan ni Betty sa bahay. Itong langis na may katas at dinikdik na dahon ng halamang kalabo. Mabisang pangontra ito sa aswang. Nalalason sila rito dahil mapait. Nasusunog din ang balat nila at nahihilo dahilan na manghina sila. Mabisa ring gamot sa psoriasis, eczema, sugat at kagat ng insekto ang katas ng kalabo. Marami po akong nakikitang tanim na ito sa daan. Pero hindi ko alam kung saan ginagamit eh. Akin na lang po to, Lolo ah. Kapag may panahon ako, pwede rin pala akong gumawa ng langis na may katas ng halamang kalabo. Inilalagay ang mga dahon sa pintuan ng bahay, lalo na kapag may sanggol at buntis. Hindi na kami matatakot ni Betty sa tuwing kabilugan ng buwan, Lolo. Hiniwa ni Lolo Danny ang hinog na mangga. Habang nagkukwentuhan ay pinagsaluhan nilang tatlo ang prutas. Maya-maya ihahatid ko na kayo. Baka maabutan pa kayo ng dilim sa daan. Sige po, Lolo. Iuwi nyo na lang tong tinapay. Sa gayon ay may kakainin kayong mamaya. At saka marami pa akong saging dito eh. Isinilid ni Lovely ang bote ng langis sa kanyang bulsa. Hapon na nang ihatid sila ni Lolo Danny sa kanilang bahay. Saglit silang napahinto nang mapansin ang itim na sasakyan sa kanilang tabi. Malayo-layo pa sila sa bahay na kanilang tinutuluyan. Anong ginagawa ng itim na sasakyan na yan dito? Lolo, may mga lalaki. Parang yung isang yun. Yung nakita namin kasama ni Tita Mayet. Pangisi silang sinalubong ng tatlong kalalakihan. Napatras si Lolo Danny at hinawakan ng dalawang bata upang lumayo sa naturang lugar. Napangisi pa ang mga ito at sila'y hinabol. Lolo, bakit nila tayo hinahabol? Ano pong kailangan nila sa atin? Hindi ko rin alam. Ngunit nararamdaman kong may masama silang balak. Hoy! Tanda! Kahit tumakbo ka man, maaabutan ka pa rin namin! Lolo, papatayin nila tayo, may mga baril sila! Malayo pa sila sa mga kabahayan at walang napapadaan na mahihinga nila ng tulong. Hinablot ng dalawang lalaki sina Betty at Lovely, habang isa naman ay sinuntok si Lolo Danny sa muka, dahilan na matumba ito sa lupa. Saan ninyo dadalhin ng mga bata? Wala ka nang pakialam, tanda. Tumahimik ka kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo. Huwag mo nang iputok yung baril. Maya-maya'y makaagaw pa yan ang pansin sa mga tao at mapurnada pa ang ating plano. Tara na! Hayaan na lang natin ang matanda niyan. Tiwan niyo kami! Lolo! Tulong! Bitiwan niyo sila! Saan niyo sila dadalhin? Tinadyakan ng isang lalaki sa tagiliran si Lolo Danny habang nakahiga sa lupa. Gusto man itong tulungan ng mga bata, ngunit hindi nito magawa
dahil sa sakit ng pambubugbog sa kanya. Dahil sa pagpupumiglas, nabitiwan ni Betty ang drawing book at nahulog sa lupa. Pinasok sila ng mga kalalakihan sa loob ng itim na van at pinaharurot ang sasakyan. Iniwan nilang namimilipit sa sakit ang matanda. Saan niyo kami dadalhin? Pakawalan mo kami! Tumahimik ka! Bayad na kayo! Kaya hindi na kayo makakatakas pa! Bayad? Bakit? Huwag ka nang marami pang tanong. Itiko mo na lang yung bibig mo. Kung ayaw mong gilitan kita ng leeg, tularan mo na lang tong kapatid mo na tahimik. Umaagos sa mga luha sa pisngi ng magkapatid. Kahit anong gawin nilang pagpupumiglas, ay hindi sila makalabas ng sasakyan. Kinalampag nila ang salamin ng van nang makitang nakatayo sa gilid ng daan ng tiyaheng si Mayet. May dala itong sobre. Pangisipa itong tinatanaw ang papalayong sasakyan. Para naman mapakinabangan ko kayo. Sa wakas nakahawak din ako ng limpak-limpak na salapi. Grabe ang dami nito. Umuwi ng bahay si Mayet na animoy walang ginawang masama. Ibinenta nito ang mga pamangkin sa lalaking miyembro ng sindikatong kumikidnap ng mga bata. Nakilala nito ang lalaki sa sugalan kung saan malaki ang tinatayang pera. Gayunpaman, walang kaalam-alam si Cesar sa ginawang pagbenta ni Mayet sa mga pamangkin. Pagdating ng bahay, inilatag nito ang mga perang papel sa kama at hinigaan ito. Nakahiga rin ako sa salapi. Kung magtatanong si Cesar kung nasa ng mga bata, sasabihin ko lang na naglayas sa mga yun. Kailangan utak ang paganahin, hindi puso. Samantala, napansin ng magkapatid na huminto ang sasakyan. Binaba sila ng mga kalalakyan sa isang lugar kung saan tanging matataas na pader lamang ang kanilang nakikita. May naririnig silang mga iyak ng mga bata. Anong lugar to? Pakiusap, gusto na namin umuwi. Hinihintay na kami ni Tita Mayet. Hindi na kayo hinahanap noon. Dahil sa oras na ito ay nagpapakasasala sa pera. Anong ibig nung sabihin? Sige na, bitiwan niyo na kami ng kapatid ko. Hindi ba sinabi kong tumahimik ka? Bakit ang ingay-ingay mo? Tinulak ng lalaki si Lovely at napasubsob ang dalagita sa sementadong sahig. Hindi na kayo makakatakas pa. Para malaman mo, ibinenta kayo ng tiyahin mong mukhang pera. Kayo ang kabayaran sa utang niya sa amo namin. Pasalamat nga siya. Binigyan pa siya ng bonus. Mga salbahe kayo! Anong gagawin niyo sa amin? Alam mo, Iha, hindi na ubra ang pagiging matapang mo rito. Alam mo kung anong ginagawa namin sa mga batang matabil ng dila? Pinuputol at kinakain. Wala naman kaming kasalanan sa inyo Bakit niyo kami dinala rito? Kung may utang man si Tita Mayet, siya ang singilin mo, hindi kami. Alam mo bata, kahit mamaos ka pa sa kasisigaw at lumuha ka ng dugo, hindi magbabago ang isip ko. Nakikita mo ba yung mga batang yan? Kaya huwag ka nang mag-inarte dahil may mga kasama ka. Kinaladkad sila ng lalaki patungo sa silid kung saan naroon ang ibang mga bata. Napalukip-kip sila sa sulok at niyakap na lamang ni Lovely ang bunsong kapatid. Betty, hindi ko na alam kung anong nangyayari at kung anong kailangan nila sa atin. Natatakot ako. Baka patayin nila tayo. Ramdam ni Lovely ang nangangatog na katawan ng kapatid. Maging ang mga batang naroon ay hindi tumitigil sa kaiyak. Ilang sandali isinarado ng lalaki ang pintuan at nilisan ng naturang silid. Humahangos na humingi ng tulong sa mga tao si Lolo Danny. Pumutok ang kanyang labi dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ng lalaki. Iminulat ni Mayet ang mga mata nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Wisit naman panira ng moment Sino ba yan? Anong kailangan mo? Bumungad sa harapan ng babae si Kapitan Joel at si Lolo Danny. Nagsumbong si Lolo sa kapitan na dinukot ng mga kalalakihan ng dalawang bata. Kaya agad na ipinagbigay alam nila kay Mayet. Ano kung kailangan nyo? Dinukot ng mga kalalakihan ng mga pamangkin mo.
Humingi na kami ng tulong sa mga kapulisan. Dinukot? Mas mahirap pa kami sa daga ah. Ang sabihin nyo, naglakwatsa ang mga yon. Dinukot ang mga pamangkin mo. Bakit ba wala ka man lang pakialam sa kanila? Kung dinukot nga sila, baka kasabot mo ang mga taong yun. Di ba ikaw ang kasama nila paminsan-minsan? Tsaka nakita kita nun na hinatid mo pa nga sila dito sa bahay. Hay naku, Lolo. Huwag mo kong paikutin sa drama mo, ha? Bastos kang bata ka. Kung kasabwat ko mga yon, bakit pa ako hihingi ng tulong sa mga tao? Palibhas ay wala kang puso. Wala kang kwentang giyahin. Hoy, Lolo. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi mo alam kung anong sakripisyo ko sa mga batang yon. Sa kabila na hindi sila sinusustentohan ng kanilang ina, tinanggap ko sila rito sa pamamahay ko. Kaya wala kang karapatan na questionin ang pakikitungo ko sa kanila. Kung wala na kayong sasabihing mabuti, umalis na lang kayo. Alis na! Sinarado ni Mayet ang pintuan at muling pumasok ng silid. Humiga muli siya sa pera na walang nararamdamang pag-aalala sa mga pamangkin. Mga pakialamero. Ilang sandali pa'y muling narinig ng babae ang katok sa pintuan. Hindi niya ito pinagbuksan sa pag-aakalang sinakapitan na naman yun. Iminulat nito ang mga mata nang marinig ang boses ni Cesar. "Babe! Buksan mo ang pinto! May dala ko para sa inyo!" Buisit, umuwi na si Cesar. Sandali, kailangan ko iligpit ang mga perang to. Baka mabisto ko. Itinago nito ang pera sa aparador sa ilalim ng mga nakatubing damit at kinandado. Inayos nito ang sarili bago hinarap ang kinakasama. "Oh, bakit ang tagal mo?" Nagbanyo pa ako eh. Hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka. Sana man lang naipagluto kita na makakain. Marami akong pasalubong sa'yo. Pasensya ka na't matagal din akong hindi nakauwi ha. Sobrang busy kasi mahal eh. Nasaan yung mga bata? May binili ako para sa kanila. Ewan ko, hindi na umuwi eh. Siguro naglayas. Mga maldita, hindi mapagsabihan. Naglayas? Hindi naman nila magagawa yun ah. At saka mabait sila at pagsasabihan. Hindi na nga umuwi, anong gagawin ko? Kung ayaw nilang manirahan dito, di hindi ko sila pipilitin. Alangan naman habulin ko pa sila. Lalo na yung si Betty, lumalala na talaga ang ugali. Mapapansin ang pagkadismaya sa mukha ni Cesar. Alam nitong hindi magagawa ng mga bata na maglayas. Maliban na lamang kung pinagmalupitan na naman ito ni Mayet. Baka sinaktan mo na naman. Pwede ba wag mo akong sisimulan? Di ba nangako ko sa'yo na hindi ko na sila sasaktan? Ginawa ko naman ah. Ako na nga ang nag-a-adjust para sa kanila eh. Kahit pamamahay ko to, malalaki na sila. Hindi ko na hawak ang utak ng mga yun. Nag-aalala lang naman ako. Tsaka bali-balita na rin kasi ang pagkawala ng mga kabataan. Delikado ng panahon ngayon. Sige na, kumain na muna tayo. Ikaw na lang, busog pa ako. Padabog na tinalikuran ng babae si Cesar at pumasok na ito ng kwarto. Ngunit napangisi ito ng tumalokbong ng kumot. Hinding-hindi nyo na sila makikita. Nakakabuisit ang mga batang yun. Lalong-lalo ng abnormal na si Betty. Sa tuwing naririnig ko ang iyak niya, naririnde ko. Hindi ko sila kailangan. Mas importante sa akin ng pera. Wala ngang pakialam ang sarili nilang ina eh. Ako pa kaya nagsahin lang nila sa pinsan? Kalauna na, nalaman ni Cesar mula kay Kapitan ang isinumbong ni Lolo Dani. Nagpatulong na rin sila sa kapulisan upang hanapin ang dalawang bata. Hindi naglaya sa mga bata, kundi dinukod daw sila ng mga lalaking sakay ng itim na van. Wala ka man lang ginawa para hanapin ang mga pamangkin mo? Anong gusto mong gawin ko? Umiyak ng buong araw at parang baliw na maghahanap kung saan? Hoy Cesar, hindi ko sila anak. Nakikituloy lang sila rito sa pamamahay ko. Kaya wala akong obligasyon na bantayan sila oras-oras. Yung matandang lalaki ang tanungin nyo. Dahil siya ang madalas na kasama ng mga bata. Oh, ayun siya oh. Baka kasabot nga siya eh. Pinuntahan ni Cesar si Lolo Dani upang kausapin at tanungin tungkol sa nangyari. Tignan mo itong ginuhit ni Betty. Pinakita nila ito sa akin bago sila dinukot. Malakas ang kutob ko na ang lalaking ito ay may kinalaman sa pagkawala ng mga bata. Totoo ba, Lolo?
Sinabi ko na sa kapulisan ng tungkol dito. Mapapansin ang pagkayamot sa mukha ni Cesar nang napasulyap kay Mayet na nooy kumakain. Ni wala man lang itong pag-aalala sa mga pamangkin. Ilang sandali pa ay may 2 pulis na paparating at tinungo ang bahay ni Mayet. Dahil sa sumbong ni Lolo, ay gusto ring kausapin ng mga pulis ang babae. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng mga pamangkin ko, no? Bakit niyo ako huhulihin? Hindi ka nila huhulihin. Tatanungin ka lang nila. Ganun pa rin yun, dahil isasama nila ako sa presinto. Yang matandang lalaki na yan ang hulihin nyo. Dahil siya ang palaging kasama ng mga bata. Hindi ako, ano ba? Tignan mo ang iginuhit ng pamangkin mo. Ikaw ito, kuhang-kuha niya. Tsaka ang sabi pa ni Lovely, itong lalaki ay nakita nila, nakausap mo. Paano mo maipapaliwanag ito? At alam mo ba, Ineng, ang dumukot sa magkapatid at ang nambugbog sa akin ay balbasarado rin, katulad ng lalaking nasa larawan. Wala akong kinalaman dyan, kaya tantanan niyo ako. Hindi ka naman ikukulong kagad ng mga pulis kung wala kang kinalaman. Gusto lang nilang linawin. Sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Labag man sa loob ni Mayet na sumama sa presinto upang imbestigahan, ay wala na siyang nagawa. Nagsinungaling siya at sinabing nagtanong lang ang lalaki kung saan ang daan papuntang San Miguel dahil doon patungo ang mga ito. Tagaktak ang malamig na pawis ni Mayet habang kinakausap siya ng mga pulis. Samantala, 2 batang malulusog ang hinila ng 2 lalaki. Saan niyo sila dadalhin? Anong gagawin niyo sa kanila? Tumahimik ka! Ang ingay mo! Manong, pakawalan mo na kami. Pangako, hindi po kami magsusumbong. Hoy bata! Hindi mo kami madadal sa pagmamakaawa mong yan. Hindi na kami tinatabla ng awa dahil mas iniisip namin ang pera at laman ng sikmura. Sinampal ng lalaki si Lovely at itinulak. Dahilan para tumama ito sa pader. Nasugatan ang ulo ng dalagita. Kaya't dali-dali niyang kinuhang bote ng langis sa kanyang bulsa at pinahira ng sugat. Pasinghot-singhot ang lalaki nang maamoy ang aroma na nanggaling sa langis na may sangkap ng halamang kalabo. Anong amoy yun? Saan yun nanggagaling? Bakit nakakahilo? Nahihilo siya sa amoy ng langis. Hindi kaya mga aswang sila katulad ng sinabi ni Lolo? Kailangan ko tong ingatan dahil itong magiging sandata namin upang makatakas. Pero ang dami nila at ang tataas ng pader. Hindi kami basta-basta makakalabas dito. Aray, sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko makayanan ng amoy. Buwisit ang mga batang to ang babantot. Kailangan nilang maligo para malinis sila kung kakainin. Lumabas ng silid ang lalaki. Naaninag ng magkapatid na naduduwal pa ito dahil sa matinding pagkahilo. Betty, huwag kang lalayo sa akin ha. Kailangan nating makatakas dito. Dahil hindi sila pangkaraniwang tao. Mga aswang sila. Siguro tinukot nila tayo upang gawing pagkain. Hoy bata, saan ka pupunta? Tatakbo ka pa ha? Betty, huwag mo silang tingnan. Nagulat silang lahat nang makitang sinaksak ng lalaki ang batang tumakbo palabas ng silid. Bukas ang pinto, kaya yun ang naisipan nitong paraan upang tumakas. Kumalat ang dugo sa sahiga at hinila siya ng lalaki nang bumulagta na ito. Kayong lahat, itong kahihinatnan ninyo kapag nagtangka kayong tumakas. Betty, patay ng mga bata. Mga salbahe sila. Mahigpit na niyakap ni Lovely ang kapatid. Napalukip-kip sa sulok ang mga batang naroon. Lahat ay takot. Kumalas sa pagkakayakap si Betty sa kapatid. Tumayo ito at tinungo kung saan naroon ang dugo. Walang emosyon at pigil ang pag-iyak. Nagsimula siyang gumuhit sa dingding gamit ang dugong kumalat sa sahig. Betty, halika rito. Baka bumalik ang mga salbaheng lalaki. Iginuhit ni Betty ang malaking bilog na animoy 1 buwan. Sa gitna nito ay may mga paniking lumilipad. Sa bandang ilalim ay mga maliliit na bata habang may 2 mataas na lalaki sa tabi ng mga ito na may hawak na patalim. Sa pamamagitan ng pagguhit sa pader gamit ang dugo, ipinaliwanag nito kung ano ang sitwasyon nila. Umupo ka na rito.
Alam kong gusto mong sabihin, mga aswang sila na gusto tayong paslangin lahat. Kabilugan ng buwan, ayon sa sinabi ni Lolo na maaaring nagdidiwang sila at tayo ang kanilang magiging pagkain. Tumango si Betty at muling niyakap ang kapatid. Lingid sa kanilang kaalaman na may mga matang nakakita sa ginawa ni Betty. May kamera sa loob ng silid ng mga batang bihag. Kakaibang bata ang isang yun. Hindi siya pangkaraniwang bata. Bumukas ang pintuan at pumasok sa silid ng pinuno ang tauhan nito. Boss, handa na po ang inyong pagkain at inumin. Dalhin niyo sa akin ang batang ito. Kakaiba siyang bata. Wari ko'y swerte siya sa ating angkan. Tignan mo ang ginawa niya. Yang iginuhit niya sa pader. Hindi pangkaraniwan ang kanyang talento. Maaari tayong makalikom ng malaking salapi sa pamamagitan niya. Siya yung batang hindi nagsasalita, pinuno. Sabihan mo ang iyong mga kasamahan na huwag siyang paslangin. Dalhin niyo siya sa akin. Maganda rin kayo para sa gaganaping pagdiriwang mamaya. Masusunod po. Patuloy na nanonood sa screen ang lalaki. Nakonektado sa kamerang inilagay nila sa silid kung saan naroon ang mga bata. Nilagyan nila ng CCTV ang silid upang masiguro nila na walang makakatakas na mga bihag. Muling nagsiksika ng mga bata nang mapansin na bumukas ang pintuan. Sinong gumuhi sa dingding gamit ang dugo? Huwag kang tumayo, Betty. Baka saktan ka niya. Ikaw bata na nakasuot ng kulay dilaw. Halika rito. Manong, pakiusap, huwag mong saktan ang kapatid ko. Sinabi nang lumapit ka. May tatanong lang ako. Huwag niyo pong patayin ang kapatid ko. Huwag mo siyang ilayo sa akin. Tumahimik ka. Hindi ka ang kailangan ko, kundi ang batang to. Nanginginig na umiiyak si Lovely dahil sa takot na saktan ng lalaki ang kapatid. Bagamat kinakausap lamang ito ng lalaki at tumatango-tango. Gusto mo bang umalis na rito, bata? Betty, huwag kang sumama sa kanya. Papatayin ka niya katulad ng ginawa niya sa isang bata. Hindi ikaw kinakausap ko, kaya tumahimik ka. Nilapitan nito si Lovely at mahigpit na pinisil ang pisngi. Itinulak pa niya ang dalagita, dahilan para mapasubsob ito sa sahig. Samantala, hinila nito si Betty palabas ng silid at dinala sa kanilang pinuno. Walang susi ang bawat pintuan at tanging pinipindot na numero lamang sa gilid upang bumukas yun. Sa tuwing ginagawa yun ng lalaki, ay tinitignan siya ni Betty. Ikaw pala ang batang magaling gumuhit. Alam mo bang ang husay mo? O ito, kumain ka muna ng pasta. Alam kong nagugutom ka na eh. Walang emosyon na kumain si Betty at tila walang pakialam sa mga lalaking nag-uusap. Matapos kumain ay itinago nito ang tinidor sa bulsa. Sino ang batang kasama niya kanina? Kapatid po niya, boss. Bakit hindi nagsasalita ang batang ito? Pipi ba siya? Pero nakakarinig naman. Hindi ko rin alam, boss. Mula nang dali namin dito, hindi na nagsasalita. Di bale, magiging asset natin siya. Swerte ang talentong meron siya. Ayon na rin sa sinasaad sa libro ng ating angkan. Maghahanda po kami ng mga batang kakatayin mamaya para sa ika-50 anibersaryo ng ating angkan. Marami-rami po kaming nadukot ng mga bata. Natitiyak ko magiging masayang anibersaryo ang gaganapin. Kayo na ang bahala. Dito na muna ang batang ito. Mayayaman ang lahi ng mga aswang na dumukot sa mga bata. Taon-taon ay nagdidiwang sila sa tuwing sasapit ang kanilang anibersaryo. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay engranding handaan ang gaganapin. Upang mapanatili ang makinis na balat at maiwasan ang pagkulubot ito, ay umiinom sila ng sariwang dugo ng mga bata. Karamihan sa kanila ay may mataas na posisyon sa lipunan. Tulad na lamang ng doktor, abogado, sundalo at iba pa. Kinakausap ng lalaki si Betty, ngunit wala itong nakukuhang sagot sa bata. Kaya hinayaan na lamang nito. Nakatulog ang pinuno ng mga aswang. Hindi nito namalayan na umalis si Betty sa kwarto at pinindot ang mga numero sa pintuan. Bigla yung bumukas na wari alam nito ang password. Animoy pusang nagkubli si Betty kapag may mga tao siyang nakikitang paparating. Bumukas ang pintuan kung saan naroon ang mga bihag
Kaya't natakot ang mga bata sa pag-aakalang may kukunin na namang bata upang patayin. Betty? Paano mo nabuksan ang pinto? Patakbo nitong tinungo ang kinaroroonan ng kapatid at mahigpit itong niyakap. Binigay niya ang tinidor at binaduktot ni Lovely ang ngipin nun upang gawing sandata. Iniwan na naman bukas ang pintuan. Mamaya ay lalabas na naman ang mga bata. Bago pa ito makalayo ay tumakbo si Lovely palapit sa lalaki at tinusok nito ang mga mata. Aray! Mata ko! Buwisit kang bata ka! Bitiwan mo ko! Ang dami na ninyong pinatay! Alam kong wala kayong ititira sa amin! Napansin ni Lovely ang kamera sa ibabaw ng dingding. Kaya't sinabihan nito ang ibang bata na batuhin yon upang mabasag. Nagtulungan sila na batuhin yon ng tsinelas. Binato ng isang bata ang kamera ng damit nito. Pumalakpak si Betty nang sumabit ang damit at natakpan ang kamera. Pinagtulungang bugbugin ng mga bata ang lalaki. Hinila nila ito patungo sa kwarto. Sa tulong ni Betty, nagkaroon sila ng lakas ng loob upang lumaban. Humahangos ang lalaki dahil bumaon ang tinidor sa mata nito. May mga bantay. Kailangan nating makalabas dito. Tsaka may mga taong paparating. Sinenyasan sila ni Betty kung saan sila dapat pumunta. Dahil sa matalas ang kanyang memorya, ay nagawa nitong maalala ang pinipindot na password sa mga pintuan. Tumambad sa paningin ng mga bata ang elevator, kaya't pumasok sila roon. Hoy! Saan kayo pupunta? Buwisit ang mga batang to! Paano sila nakatakas? Bilis! Bilis pumasok na kayo! Kailangan nating makalayo rito. Nandyan ng lalaki. Dahil sa pagkatarantay na pindot ng dalagita ang ground floor, nagsiksikan sila sa elevator hanggang sa bumukas yun at agad silang lumabas. Naku, ang dilim naman dito. Nasaan na ba tayo? Tsaka naaamoy niyo ba yun? Ang lansa. May narinig na pamilyar na boses si Lovely. Sumilip siya sa isang silid. Napatampal siya sa kanyang bibig nang makita ang tiyahing si Mayet na nakakadena. Pakiusap! Tulungan niyo ako! Ayaw ko pa mamatay! Tita, bakit ka nandito? Dinukot ka rin nila? Lovely, ikaw ba yan? Pakawalan mo ko rito! Sige na, maawa ka sa akin! Nakakandado, sandali lang at hahanapin ko lang ang susi. Bilisan mo, bago pa nila ako tantarin! Umiiyak na nagmamakawa ang babae sa pamangkin. Halos naliligo siya sa sariling dugo dahil sa hiwa nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napatampal sa bibig ang dalagita nang makita niya ang ulong pugot at tinadtad na katawan sa malaking palanggana. Betty! Si Tito Cesar to, di ba? Pinatay siya! Mga hayop kayo! Pakawalan mo ako rito! Mga demonyo kayo, pinatay niyo si Cesar! Mga wala kayong awa! Hoy! Tumahimik ka! Kung hindi naging matabil yung dila mo, na isawalat kung sino mga kasama namin, eh di sana na-enjoy mo pa ngayon ang pera mo. Hindi ka kasi marunong sumunod sa usapan eh. Eh paano? Ako ang ikukulong kung hindi ko sasabihin kung sino-sino kayo. Walang yaka. Hindi lang kayo pulis, mga aswang din pala kayo. Pakawalan mo ko rito, hayop ka. Diyan ka na babagay. Dinamay mo pa ang nobyo mo. Handa kang ipagtanggol. Kaya nga lang, mas nauna pa siyang mamatay sa'yo. Pakawalan niyo ako rito. Pakiusap. Nagkubli ang mga bata sa ilalim ng mesa, sa aparador at sa likod ng pintuan. Kinuha ng lalaki ang batya na naglalaman ng karne ni Cesar. Nahulog ang ulo, kaya nagpagulong-gulong ito sa ilalim ng mesa, kung saan nagkukubli ang magkapatid. Hoy! Mga bata! Anong ginagawa niyo riyan? Pinatay mo si Tito! Itong sa'yo! Aray! Aray! Ang mata ko! Pisit kang bata ka! Mahuli lang kita, ikaw ang susunod kong ihahain mamaya! Ito pa! Kailangan mo maghilamos! Ano yan?
Parang nahihilo ako! Parang lasing na lumalakad ang lalaki at nalapnos sa mukha nito. Napasubsob ito sa malaking makina na gilingan ng karne. Nagkataon na lumabas ang isang bata na nagkukubli sa likod noon. Hindi sinasadyang masagi nito ang kaya't nagiling noon ang nawalang malay na lalaki. Nahilo siya sa amoy ng langis na to. Ibig sabihin, aswang din siya. Kailangan kong kalagan si tita. Habang umaandar ang makina, ay patuloy ring naging giniling ang karne ng lalaki. Napahinto lamang yun ang muling nasagi ng isang bata ang buton. Kinuha ng dalagita ang mga susi na nakasabit sa bewang ng lalaki at kinalaga ng tiyahin. Tulungan niyo ako! Kailangan nating umalis rito! Papatayin nila tayo! Pinatay nila ang tito niyo! Tayo na tita, may pintuan akong nakita. Baka yun ang daan. Aray! Dahan-dahan, Betty! Lovely! May sugat ako sa binti. Binaril ako ng pulis. Napag-alaman kong mga aswang sila. Tita, yung mga dumukot sa amin aswang din. Magkakasabwat ba sila? Oo! Nandito lang pala kayo. Pinahirapan niyo pa ako maghanap. Bakit niyo tinutulungan ng traidor na babaeng yan? Siya ang dahilan kung bakit kayo narito. Binenta niya kayo sa amin dahil walang silbi na kayo magkapatid. Tapos ngayon itatakas niyo pa siya? Mga uto-uto! Huwag kayo maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Nag-iimbento lang niya ng kwento. Ikaw ang sinungaling. Mukha kang pera. At higit sa lahat, wala kang kwenta. Kahit anong gawin niyo, hindi kayo makakalabas dito ng buhay. Dahil lahat kayo, magiging handa sa pagdiriwang. Hindi kami papayag. Dahil ikaw ang gagawin namin giniling katulad niya. Itinuro ng dalagita ang makina kung saan nangalahati na ang katawan ng isang lalaki na naging giniling. Nandilat ang mga mata nito na nakayanan ng mga bata na pumatay. Nagbago ang anyo ng lalaki. Kumulubot ang balat nito at nanlilisik ang mga mata. Ikaw na batang pipe, inakala pa naman ni Pinuno na isa ka sa magdadala ng swerte sa aming angkan. Ngunit isa ka palang salot. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid ko. Dahil hindi siya salot katulad niyo. Kayo ang salbahe. Kaya kayo ang dapat na mamatay. Ikaw na bata ka. Kahit kailan palabang ka talaga. Pero ngayon, sisiguraduhin kong patatahimikin na kita. Sige, lumapit ka. Kung gusto mong isaboy ko sa'yo ang langis na to. Bakit? Mapapaslan mo ba ako gamit niyan? Gamitin mo na lang yan na panghilo sa nananakit mong mga kalamnan. Dahil babaliin ko yung mga buto mo. Lovely! Lumalapit na siya! Umatras sila sa lumalapit na aswang. May nadampot na kutsilyo si Betty, kaya inihagis niya ito sa aswang. Nadaplisan ito sa balikat, kaya't nadagdagan ang galit nito. Ikaw na batang hindi marunong magsalita. Napakapili mo rin ha? Pwes, hindi iira ng kakulitan niyo kung isa-isa na kayo magiging bangkay. Nasaan ang mga susi? Ito po, tita. Kinuha ni Mayet ang mga susi sa pamangkin at gumapang ito papunta sa pinto sa bandang likuran. Naiwan sa harapan ng aswang ang mga bata na naoy nagsisiksikan. Yung mga palad nyo akin na. Kailangan natin magpahid ng langis sa katawan natin para hindi nila tayo malapitan. Mga aswang sila. Kaya makakatulong tong langis sa may halaman ng kalabo bilang pangontra sa kanila. Anong mabantot na amoy na yan? Bakit naamoy ko na naman? Ang bunganga mo mabantot! Kaya nasusuka ka! Ikaw siguro nagmamayari ng amoy na yan, oh? Ha? Ha? Ang baho! Nakakasuka! Tita, nabuksan niyo na ba? Ang daming susi! Hindi ko alam kung saan ang susi ng pintong to! Lumundag ang aswang sa harapan ng mga bata. Ngunit napatras ito na masinghot ng malapitan ng mga bata. Buisit! Hindi ko makayanan ang amoy. Palibasa hindi kayo naliligo. Kumuha kayo ng maaari niyong gawing sandata. Susugurin natin siya. Dinampot ng mga bata ang gunting, kahoy at iba pang mga bakal na nakikita nila sa paligid at sinugod ang lalaking aswang. Pinaghahampas nila ito. Bago pa man ito maiputok ang barel, ay malakas na hinampas ni Lovely ang braso nito gamit ang kadena.
dahilan na tumilapon ang hawak nitong barel. Sa hindi inaasahan, tumama ang baril sa dingding at pumutok ito. Tinamaan sa sentido ang lalaking aswang. Ganun na lamang ang gulat ng mga bata nang makitang bumulagta ito sa sahig. Mga walang hiya kayo! Patay siya! Oo! Patay na siya! Yay! Makakatakas na tayo! Ay sa wakas, nabuksan ko rin ang pinto. Tita! Makakatakas na tayo! Saan na tayo pupunta ngayon? Kailangan natin maghanap ng sasakyan. Yun lang ang paraan para makalayo tayo rito. Ayun! May sasakyan! May mga tao, mga nakaayos at nakasuot ng disenteng damit. Pero sa likod ng kanilang kasuotan, mga demonyo nagaan yung tao. Magtago tayo ron sa mga halaman. Aligagana ang mga tauhan ng pinunong aswang habang hinahanap ang mga batang bihag na nakatakas. Buisit! Natakasan pa tayo ng mga ordinaryong bata. Tingnan mo nga ang itsura mo. Paano ka naisahan ng mga batang yun? Ang tagal mo ng trabaho ito. Lalampa-lampa ka pa rin. Ano na ipapakain natin sa mga kasosyo at mga bisita ko? Naisahan tayo na magkapatid na yun eh. Lalo na ang batang hindi nagsasalita. Hindi ko sukat akalain na mabilis niya mahuhulaan ng password ng mga pintuan. Ang sabihin ninyo, tatanga-tanga kayo. Naging kampante na lang kayo. Muntik pa tayong mabisto dahil sa babaeng nakatransaksyon ninyo. Mga palpak! Hala, hanapin niyo mga bata. Dahil kung wala kayong ihaharap sa akin, kayo ang papatayin ko. Opo, boss. Umaga ang mga mata nito. Ang isa'y hindi na makakita dahil sa lalim ng sugat. Ngayon lang to nangyari. Ang tapang ng mga batang bihag. Mabubulilyaso pa ang anibersaryo dahil sa mga buwisit na yun. Paika-ikang tinungo ni Mayet ang sasakyan. Napangisi ito nang bumukas ang pintuan. Nandito pa ang susi. Sa wakas makakatakas na ako sa mga demonyong yun. Bilisan niyo! May nahanap ng sasakyan si tita! Makakatakas na rin tayo! Hindi ko na palalampasin ng pagkakataong to. Hindi ko na sila mahihintay. Tita! Tita! Hintayin niyo po kami! Tita! Pinarurot ni Mayet ang sasakyan at iniwan ang mga bata. Napapangisi pa ito habang nilingon ang mga batang humahabol sa kanya. Pasensya na kayong mga bata. Kailangan ko lang gawin to para mailigtas ko ang sarili ko. Kumusta ka? Hindi pa rin talaga nagbabago ang ugali mo? Traidor ka pa rin! Akalain mo, iniwan mo mga bata para maisalba ang sarili mo? Pwes, wala ka pa rin takas! Aswang! Bitiwan mo ako! Akala mo talaga malulusutan mo ang iyong mga kasalanan? Ang pagtraidor mo sa aming grupo? Para lang malusutan ang ginawa mong pagbenta sa mga pamangkin mo? Malaking pagkakamali ang kalabanin kami. Patawarin mo ko. Pakiusap, hayaan mo na ako umalis. Napakaamo mo naman kung humingi ng tawad. Traidor ka! Pagewang-gewang ang kotse habang tumatakbo. Sinakal ng pinunong aswang si Mayet. Tila lumuwa ang mga mata ng babae dahil sa bumaon na matutulis na kuko ng aswang sa kanyang leeg. Ilang sandali sinakmal ng aswang ang kanyang pisngi, dahilan na malakas siyang pumalahaw. Napakasarap ng iyong dugo. Sumalpok ang kotse sa puno ng mabitiwan ni Mayet ang manibela. Malapit yun sa bangin. Bago bumaba ang pinunong aswang, ay hinalukoy nito ang laman loob ng babae at takam na kinain. Tinulak nito ang kotse sa bangin. Ilang minuto lang ay bigla itong sumabog at tinupok ng apoy. Yan ang nararapat sa mga traidor na kagaya mo. Kumaripas ng takbo ang pinunong aswang, pabalik ng gusaling pagdadausan ng anibersaryo. Malayo pa lamang ay nadidinig na nito ang mga atungal ng kanilang angkan. Kabilugan ng buwan,
kaya sila'y nagsasaya. Kailangan kong hanapin ang batang yun dahil siya magdadala ng swerte sa aming angkan. Ayon na rin sa naitala sa libro. Kakaibang memorya ng batang yun, bukod tangi sa lahat ng mga kabataang bihag. Shh! Huwag kayong lalabas sa mga halaman. May aswang na paparating. May naaamoy akong mabantot. Bakit parang nahihilo ko? Anong klaseng amoy yun? Napahinto sa pasinghot-singhot ang pinuno ng aswang nang dumating ang mga tauhan nito. Oh, nahanap niyo na ba mga bata? Hindi pa, pinuno. Ngunit sisikapin naming mahanap po sila. Dapat lang. Dahil hindi magiging matagumpay ang anibersaryo kung wala tayong maihahandang sariwang dugo at laman sa ating mga kasamahan. Huwag kayong titigil sa paghahanap sa mga bata. Tsaka hanapin niyo rin ang amoy na nakakahilo. Mamaya mapano pa ang ating mga bisita. Opo, pinuno. Samantala, Siya yung nakita kong driver ng van. Kailangan nating makuha ang susi para makatakas tayo. tinuro ni Betty ang batang lalaking katabi. Kinausap ni Lovely ang binatilyo. Napag-alaman ng dalagita na marunong magmaneho ng sasakyan si Dennis dahil natuto ito sa tulong ng amang isang truck driver. Mabuti naman kung ganun. Kailangan natin siyang linlangin para makalapit siya sa atin. Tumakbo si Lovely upang makuha ang atensyon ng aswang. Kaya't hinabol siya nito. Diyan ka lang pala nagtatago, bata ka. Nasaan ang mga kasamaan mo? Habulin mo ako para malaman mo kung nasan sila. Kahit saan ka magpunta, hindi pa rin kayo makakatakas. Ikaw palang mabantot. Ang baho! Ano ba yan? Sobrang nakakahilong amoy mo. Ano ba yan? Ang sakit sa ilong. Lahat naman kami mabaho dahil hindi nyo kami hinahayaan na maglinis ng katawan eh. Mga salbahe kayo! Napalayo na ang aswang sa mga kasamahan nito. Sinabuyan siya ng dalagitan ng langis sa mukha. Anong klaseng likidong sinabi mo sa akin? Nasusunog ang mukha ko. Nahihirapan akong huminga. Lason. Parang lason. Totoong sinabi ni Lolo. Gumagana nga sa mga aswang ang halamang kalabo. Hindi ako makahinga. Mga kasama, tingnan nyo. Nangihina na siya. Kailangan nating kunin ang susi ng van. Kinapkapan ng mga bata ang lalaki hanggang sa nakuha ni Betty ang susi sa bulsa nito. Tayo na! Mag-ingat lang tayo na makita na iba pang aswang. Ito pa palang langis. Kalahati pa ang natira sa bote. Kailangan nating pahirang muli ang katawan natin dahil ayaw nila sa amoy nito. Nalalason din sila. May mga aswang na nakabantay sa paligid at naghahanap din sa kanila. Kaya ganun na lamang ang kanilang pag-iingat na hindi sila makita ng mga ito. Pinaputukan sila ng isang aswang na may baril, kaya't nagkubli sila sa mga puno. Kailangan nating gumapang hanggang sa makarating tayo sa van. Yun lang ang tanging paraan para makaalis tayo dito. Sinunod ng mga bata ang sinabi ni Lovely, kaya't sama-sama silang gumapang hanggang sa marating nila ang itim na van. Sige na, pumasok na kayo. May gagawin lang ako. Binuhusan niya ng langis sa mga kamay at pinahira ng van. Sa gayon ay mahirapan ang mga aswang sa paglapit sa kanilang sasakyan. Tumulong na rin ang ibang mga bata. Ilang sandali pa'y pinaandar ng binatilong si Dennis ang van. Kaya't nagkaroon ng pag-asa ang mga bata. Tara na, Dennis! Bago pa tayo maabutan nila! Lintek! Ayun ang mga bata! Tumataras! Paano nila napaandar ang sasakyan? Pagewang-gewang na tumakbo ang van. Kaya't sa tuwing sumasagi ang bandang gilid ng van sa mga kahoy, ay napapasigaw ang mga bata. Naku, Dennis! Mag-ingat ka, baka mabangga tayo! Pinapataka ni Lovely ng langis ang daan. Sa gayon ay makapagbigay ng aroma na siyang inaayawan ng mga aswang. Hinabol ng mga aswang ang sasakyan. Tumalo ng isang aswang at sumampa sa bubungan. Ngunit malakas itong pumalahaw
nang mapaso at nakaramdam ng kate sa mga paa. Anong klaseng likido ang inilagay ng mga bata sa kotse? Umalis ka dyan! Alis! Ihinto niyo ang sasakyan, mga batang pasaway! Dennis, ihinto mo raw! Biglang inapakan ng binatilyo ang preno, dahilan na tumilapo ng aswang. Sumalpok ito sa puno, dahilan na mamilipit ito sa sakit nang bumagsak sa lupa. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Dennis. Ilang sandali pumutok ang gulong nito, dahilan na huminto ang van na kanilang sinasakyan. Nabangga sila sa puno. Mabuti na lamang ay walang nasaktan sa kanila. Kailangan nating makalayo rito. Sigurado ako hinahabol pa tayo na iba pang mga aswang. Kailangan nating humingi ng tulong dahil konti na lang ang langis na natitira. Tanging ang liwanag ng buwan na nagsisilbi nilang gabay sa madilim na paligid. Hindi nila alam kung saan patutungo. Hanggang sa maaninag nila ang isang nagliliyab na apoy na pinapalibutan ng mga tao. Sino sila? Mga aswang din kaya sila? Sana naman hindi. Samantala, Mga kasama, may naririnig ba kayong mga kaluskos? Sa palagay ko, malapit lang dito sa atin. kinalabit ni Betty ang kapatid at sumenyas ng tulad ng palagi nitong ginagawa sa tuwing makikita nito si Lolo Danny. Tama! Si Lolo Danny ang isa sa mga taong yun. Humingi tayo ng tulong sa kanila. Lolo! Tulungan niyo po kami! Hinahabol po kami ng mga aswang! Mga bata, mabuti at ligtas kayo. Ilang araw na namin kayong hinahanap. Kaya nagsagawa na kami ng ritual na gabayan kayo ng puti ang gabay. Lolo! Mga aswang! Pinatay nila sina Tio Cesar at Tia Mayet. Halina kayo. Doon kayo sa kuweba. Magpahinga muna kayo roon. Tahan na. Huwag na kayong umiyak. Nahinto sa pagdarasal ang mga manggagamot. Humingi ng tulong si Lolo Danny sa kanyang mga kaibigan upang hanapin at gabayan ang dalawang bata. Maging sina kapitan at mga tauhan nito sa Sitio San Diego ay naghahanap din sa mga nawawalang mga bata. Samantala, nababagot na ang mga bisita dahil hindi pa rin inilalabas ng pinunong aswang ang mga batang bihag. Naubos na ng mga ito ang tinadtad na karne na inihain sa kanila. Pagpasensya na muna ninyo. May konting aberya lang dahil nakatakas sa mga bihag. Ngunit sisikapin naming maibalik sila rito. Nakatakas po sila. Wala na po sila sa loob ng hasyenda. Marunong palang magmaneho ang isang batang lalaki. Tsaka yung mabantot na amoy at nakakahilo ay pagmamayari ng batang babae. Nakakalason din, kaya hindi kami makalapit sa kanila. Mga inutil! Gumawa kayo ng paraan upang hindi masira ang ika-50 anibersaryo ng ating angkan. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa inyo! Opo, Pinuno! Nagkaroon ng ideya sina Lolo Danny. Humingi rin siya ng tulong kay Kapitan upang sugurin ang angkan ng mga aswang. Nagtulungan sila sa pangunguhan ng mga halamang kalabo. Dinikdik yun at inilagay sa water tanker. Yun ang naging paraan ni Kapitan upang mapadali ang kanilang paglusob. Dumito na muna kayo mga bata. Pupuntahan lang namin ang lugar kung saan naroon ang mga aswang. Pero mapangalip na po, Lolo. Ayaw po namin mapahamak kayo. Ligtas kayo rito. Kasama ninyo ang aking mga kaibigang manggagamot. Hindi nila kayo pababayaan. At saka, hindi makakapasok ang mga aswang dito dahil maraming pangontrang inilagay sa paligid. Lolo, ayoko pong pati kayo saktan nila dahil kayo na lang po ang taong malapit sa amin. Gagawin namin ito para hindi na sila muling maghasik ng lagim upang wala ng batang gagawing pagkain. Mag-iingat po kayo, Lolo, ha? Tsaka, ipangako mo na babalik ka. Pangako, babalik ako. Sinugod ng mga manggagamot ang hasyenda kung saan naroon ang angkan ng mga aswang. Kasama sina Kapitan at ang binatilyong si Dennis. Maliban sa katas ng mga halamang kalabo na inihalo sa tubig, ay may mga sandata at pangontra din ng mga manggagamot na nakasukbit sa kanilang katawan. May sasakyang paparating.
May bisita pa ba tayong inaasahan? Anong oras na? Dahil sa hardin ipinagdiwang ang anibersaryo, ay nagsipulasan ng mga aswang ng tamaan ng tubig na may katas ng dahon ng kalabo. Nakaramdam din sila ng pagkahilo at init ng katawan sa tuwing madadampian ng tubig. Anong ginagawa nila? Sinisira nilang anibersaryo. Sugurin sila, mga walang hiya! Pinaulanan ng bala ng mga armadong aswang ang grupo ni na Lolo. Ngunit alisto ang mga manggagamot na umilag at pinaulanan din ng mga ito ng palaso na gawa sa tanso ang matalim na dulo nito. Dahil sa galit ay lumampas ang pinuno ng mga aswang. Hinarap nito ang mga taong lumusob sa kanila. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na sirain ang pagdiriwang namin? Mga wala kayong magawa kundi ang pakialaman kami noon pa man. Kayo ang dahilan kung bakit nauubos ang angkan namin. Mga salot kayo sa lipunan! Kayo ang dumukot sa mga batang walang kamuang-muang upang gawing pagkain. Dito mo pala dinadala mga bata para ipakain sa mga kauri mong aswang. Pagbabayaran ninyo ang pagsira sa pagdiriwang na ito. Bago pa man kalabitin ng pinunong aswang ang gatilyo ng barel, ay nakatutok ng hos sa kanya. Pinaliguan siya ng tubig na may kasamang halaman ng kalabo. Kaya't nandilat ang mga mata nito nang makaramdam ng katay sa buong katawan. Nahihilo din siya dahil sa mabantot na amoy at pait ng katas ng dahon. Bakit hindi ako makahinga? Ang init ng katawan ko. Laso ng dahon ng kalabo kapag lumapat sa balat ng aswang. Hindi nga nagkakamali si Ama. Iilan pa lang sa mga manggagamot ang gumagamit nito pangontra sa mga aswang. Itigil niyo yan. Nasasaktan ako. Ang init. Ang sakit sa balat. Pakiusap. Itigil niyo yan. Maraming inosenteng bata ang pinatay ninyo. Munti ka na mga batang kaibigan ko. Labis ang takot na pinaranas nyo sa kanila. Kaya kailangan mo magdusa. Mga walang hiya kayo. Papatayin ko kayong Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang pinunong aswang, ay humandusay na ito sa lupa. Maging ang mga kasama nito hindi makayanan ng amoy at pait ng halamang kalabo. Natuyo ang kanilang balat na animoy na sunog. Ilang sandali pa'y dumating ang mga kapulisan. Doon nila nakumpirma na ang mayor sa mismong baryo ang siyang dumudukot sa mga bata at pumapatay. Naiwan sila kapitan at mga kapulisan sa pag-iimbestiga sa mismong lugar. Umuwi si Lolo at mga kasama nitong manggagamot na napagtagumpayan ang kanilang misyon. Lolo! Akala po namin hindi ka na babalik. Ang tagal niyo po kasi eh. Natakot po kami ni Betty. Ayaw po naming mapahamak ka. Pwede ba yun? Minsan na nila akong nasaktan. Hindi ko hahayaan na masanay sila. Kailangan nating lumaban. Nahuli na ba ang mga aswang, Lolo? Nasaan na sila ngayon? Patay na ang karamihan sa kanila. Lalo na ang pinuno nila. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo babalikan ng mga aswang na yun. Nakatakas ang iba sa kanila, ngunit takot na mga yon na mambiktima, lalo na't may kaalaman tayo sa mga pangontra. Paano na po kami ni Betty? Saan kami titira? Kayong patay na sina Tio Cesar at Tia Mayet. Ayaw po namin sa bahay ni Tia. Baka multuhin kami. Kung gusto ninyo, doon ko na kayo patutuloyin sa bahay ng pamangkin ko. Sa kabilang barangay lang yun ang tinitirhan ninyo. Kung makakauwi naman ang nanay ninyo at hanapin kayo, nariyan naman si Kapitan para tumulong. Mabait ang pamangkin kong si Leonila. May isang anak na babae at natitiyak kung magkakasundo kayo. Hindi ba pwede sa inyo na lang, Lolo? Matanda na ako, anak. Pwede ko naman kayong bisitahin eh. At saka ang sabi ni Kapitan ay makakabalik na kayo sa pag-aaral. Mas malapit ang paaralan sa bahay ni Leonila kumpara sa bahay ko. Ganun po ba, Lolo? Sige po, basta bibisitahin niyo po kami palagi, ha?
Ay, oo naman. Kayo talagang mga bata. Makalipas ang 1 taon, nakauwi si Teresita sa Pilipinas sa tulong ng kapwa nito katulong. Naawa sa kanya, kaya lihim na nagsumbong sa agency. Inimbestigahan ang pangyayari at nalaman na nilabag ng kanilang amo ang karapatan ni Teresita. Marami rin itong nakitang pasa sa katawan. Pinagbayad ang employer sa pinsalang dinulot ito kay Teresita. Kaya't napagpasya nito na umuwi na lamang ng Pilipinas upang muling makasama ang mga anak. Sapat na rin ang kanyang pera upang makapagpatayo ng karinderya. Naging emosyonal ang pagtatagpo na mag-iina. Hindi rin makapaniwala si Teresita sa nangyaring pagkamatay ng pinsang si Mayet at ni Cesar. Naging aral kay Teresita na hindi lahat ng pumupunta sa ibang bansa ay nagiging matagumpay. Ganun na lamang ang takot nito nang ikwento ng kanyang mga anak ang tungkol sa karanasan ng mga ito sa kamay ng mga aswang. Okay, sana po nagustuhan nyo yung kwento natin. Shout out po tayo kay Catherine Fantinalgo, kay Ami Yong, Lucy Buendia, hi kay Michelle De Mariano na lagi po nakikinig sa atin sa Macau. Shout out po kay Cristal Raizan Diktahan Tano na nasa Pictoran, Suminot, Zamboanga del Sur, sa Diktahan family and Duhay Lungsod family at Tano family sa Tagulo, Tukuran, Zamboanga del Sur. Hi kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi Nida Kiambao from Kuwait. Shout out sa mga solid listeners natin, ang Deloro family at Gonzaga family. Hi kay Jeneline Rodrigo from Cebu, Kalampanog Vlog. Hi kay Honey Austria from Tokyo. Shout out sa Gavara at Dahunan family. Hi po kay Rosita Ocampo from Kuwait. Hi kay Mel Pakaira. Kamusta ka, Mel? Jason Manalo, Imerlaba 1987. Hi kay Dina Dayparin or Dayparine. Hi kay Jocelyn Nazareno from Riyadh. Shout out sa Entico family, kay Chara Entico, lalo na kay Lily Saunders from Taisan, Legazpi City. Leriza Abdul from Oman Muscat. Shout out sa Mazo family at Credo family from San Jose del Monte, Bulacan. Hi po sa isa sa mga solid ingkong po natin, si Hazel Fiesta. Hi kay Linda Lugtu Pines from Calgary, Alberta, Canada. Hi kay Josefina Fuelas from Pasig City. Shout out sa Duhay Lungsod family, galing kay Yam Torres na nasa Kingdom of Saudi Arabia. Hi kay Narlene Micabalo from Malaysia. Inang Ausa from San Narciso, Quezon. Hi kina Brenda and Michael Grencio na lagi nakikinig sa atin sa UAE, Fujairah. Hi kay Mary Andahay from Saudi. Jodeline Zaiko Domingito from Hong Kong. Hi kay Riz Magante from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Melanie I323M, Reginald Brasha, Larina Fuentes, Len TV2. Hi kay Evangeline Baldonado from Saudi Arabia. Hi kay Jonalyn Lopez from Kuwait. Genevieve Alera Jenny from Negros. And hi kay Henry Bailon. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Basta lagi po nating tatandaan, sa lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay, maging masaya man o malungkot, mahirap man o madali, huwag po tayong makalimot na magdasal sa ating Panginoon. Hanggang sa muli po, God bless po sa inyong lahat.